Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1975-82. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bang! Isang nakakabasag na ingay ang tumunog nang ang pag-atake ng palad ni Alvin ay bumangga sa kamao ni Hongso. Marahas ang banggaan. Nagdulot ito ng air turbulence at nakakabinging pagsabog. Mula sa gitna ng banggaan, humampas ang mga airwaves na naging isang gulo ng bagyo. Ang malakas na hangin ay parang isang matalim na kutsilyo na pinipilit ang ilan sa four symbol sanctums. Mga alagad na may mas mahinang cultivation base upang gumawa ng ilang hakbang paatras. Boom! 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 Parang bumabagsak ang langit. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, si Hongso ay nakatayong hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Sa kabilang banda, si Alvin na gumawa ng unang hakbang ay natalo ng malakas na pag-atake. Nagtagal siya upang ganap na maiwasan ang natitirang puwersa ng pag-atake ni Hongso. Si Hongso ay isang mastery quintessential Saint Stage powerhouse kung tutuusin. Ang kanyang kamao ay naglalaman ng Saint energy sa mastery quintessential Saint Stage na makapangyarihan. Sa kabilang banda, kahit na sa tulong ng uri ng tulong na Divine Ability, ang Elementary Devo uring Tactic, ang Sun Saint Energy ni Alvin ay maihahambing lamang sa isang Intermediate Quintessential Saint Stage Powerhouse. Sa makatuwid, siya ay nasa isang hindi magandang posisyon sa laban na ito. Ang lakas ng isang Mastery Quintessential Saint Stage Powerhouse ay talagang nakakatakot. Nagulat ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums nang makita nila si Alvin na nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Hongso. Bagamat nagulat sila sa lakas ni Hongso, hindi pa rin sila siguradong magwawagi si Hongso sa pakikipaglaban kay Alvin. Si Alvin ay isang taong nakakabisado ng 3 mataas na grado na Divine Abilities. Ang isa sa mga mataas na gradong Divine Abilities na pinagkadalubhasaan niya ay kahit isang nakakasakit na Divine Ability. Ito rin ang nag-iisang Divine Ability na hindi niya ginamit. Tungkol sa malupit na lakas, mas mababa pa rin ako sa kanya, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang nakatingin siya kay Hongso. Gayunpaman, hindi siya pinanghinaan ng loob. Ito ay dahil mayroon siyang mas malakas na pag-atake. Matapos pinalipad ni Hongso si Alvin na may suntok, hindi siya hinabol ni Hongso. Sa halip, malamig niyang sinabi, gamitin mo lang ang iyong mataas na antas na nakakasakit na Divine Ability. Kung hindi, hindi ka makakapantay sa akin. Hindi sa ayaw niyang ituloy si Alvin, ngunit masyadong mabilis ang high-grade movement ni Alvin na Divine Ability. Nang sumugod si Alvin patungo sa kanya gamit ang high-grade movement na Divine Ability, natuklasan ni Hongso na ang bilis ni Alvin ay maihahambing sa isang tao sa tuktok ng Quintessential Saint Stage. Sa katunayan, maaaring mas mabilis pa siya kaysa sa karamihan ng mga tao sa tuktok ng Quintessential Saint Stage. Dahil dito, hindi niya hinabol si Alvin. Hanggat kaya niyang maghintay hanggang mawala ang epekto ng assist type na Divine Ability ni Alvin, magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin si Alvin. Napakadali para sa kanya na patayin siya sa oras na iyon. Sa gusto mo. Mahinang sinabi ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Hongso. Tumingin siya kay Hongso habang ikinakapak niya muli ang kanyang mga pakpak at umaakyat patungo kay Hongso sa bilis ng kidlat. Sa sandaling ito, naging solemn na ang ekspresyon ni Hongso, ang kanyang Saint Energy ay bahagyang nagpapakita sa ibabaw ng kanyang katawan bilang paghahanda sa pag-atake ni Alvin. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Alvin ay katumbas ng isang Intermediate Quintessential Saint Stage Martial Cultivator sa tulong ng kanyang assist type na Divine Ability. Hindi naglakas loob si Hongso na maliitin ang isang Intermediate Quintessential Saint Stage Martial Cultivator na umaatake ng may mataas na antas ng opens iba na Divine Ability. Boom! Habang dumating si Alvin malapit sa Hongso, isang malakas na pagsabog ang tumunog. Ang ingay ay nagmula sa kanyang pagtapak sa kanyang mga binti habang siya ay bumaril ng mas mataas sa hangin. Golden Crow Wings. Otherworldly Celestial. Isang high-grade na kilusan na Divine Ability na kasama ng isang high-grade na nakakasakit na Divine Ability. Si Alvin ay tila nawala sa langit sa itaas sa isang kisap lang ng mata. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Hongso nang makita niya ito.
Gagamitin ba ni Senior Brother Alvin ang kanyang high-grade offensive na divine ability? Kasabay nito, agad na nagningning ang mga mata ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Lahat sila ay walang kurap na nakatingin sa langit. Bumalik na siya. May sumigaw bigla. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, lumitaw si Alvin mula sa mga ulap. Gayunpaman, hindi nag-iisa si Alvin. Mayroong 5 tao sa kabuuan. Ito ay tulad ng sinabi ng mga alingawngaw. Marami sa mga alagad ng Four Symbol Sanctum ang nagliwanag. Dati, narinig nila ang tungkol sa mataas na antas ng opensiba ni Alvin. Nang makita nila ang 5 Alvin, sa wakas ay napagtanto nila na si Alvin ang nagsumite ng kanyang mataas na grado na nakakasakit na divine ability. Ang lahat ng Alvin na bumaba mula sa langit sa itaas ay mukhang matikas tulad ng isang celestial habang ang kanilang mga damit ay kumikislap. Bagamat matikas ang hitsura nila, ang 100 Inscription Saint Sword sa lahat ng 5 pares ng mga kamay ay naglabas ng napakalamig at nakakatusok na aura. Sa sandaling ito, si Alvin ay tila isang espadang celestial. Bukod dito, may 5 sa kanya na sumisid para salakayin si Hongso ng sabay. Ang kanyang mga pag-atake ay naglalaman ng otherworldly celestial at ang kalaliman ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword. Ito ay isang napakalakas na pamamaraan ng espada. Weng! Sa isang punto, inilabas din ni Hongso ang kanyang Saint Saber. Nagsimula siyang manginig nang makita niyang mayroong 5 Alvin. Nanginginig siya hindi dahil sa takot kundi dahil mas lalo niyang pinapasok ang Saint Energy sa kanyang Saint Saber. Ang Saint Saber sa mga kamay ni Hongso ay isang 100 Inscription Saint Saber. Ang Hong Clan ang gumugol ng malaking halaga upang maghanap ng isang makapangyarihang Saint Inscription Master na partikular na gumawa nito para sa kanya. Napakalakas nito. Kaya naman, sa kanyang pakikipaglaban kay Alvin, isantabi ang iba pang mga kadahilanan, tiyak na hindi siya mababa pagdating sa Saint Weapons. Saber King Ingress. Sumigaw si Hongso habang kinakaharap niya ang mataas na antas ng nakakasakit na divine ability, ang otherworldly celestial. Kasunod nito, ang Saint Energy sa kanyang katawan ay lumundag at pagkatapos ay kumalat sa paligid. Lumikha ito ng laking anino na bumabalot sa kanya. Ang napakalaking anino ay may hugis humanoid. Malabo na makikita ng isa na ito ay may malakas na pangangatawan at nagpapakita ng napakapang-ipong aura. Hawak nito ang isang higanteng saber sa kanyang kamay na naglalabas ng nakakatusok na aura. Tila ang Diyos ni Saber ay dumating habang ang mga pagsabog ng hangin ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ito ang medium-grade offensive na divine ability na master ni Hongso, ang Saber King Ingress. Isa itong saber type na nakakasakit na divine ability. Ang divine ability na iyon ay magpapatawag ng Saber King na makokontrol niya. Ang mga pag-atake ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling mga pag-atake. Nakakatakot na Shadow Thousand Strike. Sumigaw si Hongso habang gumagawa siya ng kanyang hakbang. Ang 100 inscriptions na si Saint Saber ay gumalaw at nag-iwan ng bug zone ng hangin sa likuran nito. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Slash! Sumigaw si Hongso sa ilalim ng pagbabantay ng lahat habang ginagalaw niya ang 100 Script Ion Saint Saber sa kanyang mga kamay. Sabay-sabay na kumilos din ang Saber King Ingress. Ginaya ng kilusan ng Saber King ang mga galaw ni Hongso. Ang 100 inscriptions na si Saint Saber sa kamay ni Hongso ay naglaslas patungo kay Alvin na nakatayo sa malapit. Kasabay nito, ang sable sa mga kamay ng Saber King ay lumalas din patungo kay Alvin. Weng! 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 Punong-puno ng hangin ang isang cacophonous sound. Sunod-sunod na malakas na sinag ng saber ang dumaan patungo sa 5 Alvin na parang mga celestial. Mayroong daan-daan at libu-libong saber rays, tila naging web ang mga ito at nilayo na bitag si Alvin sa loob. Tulalo pa rin ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums nang sumigaw si Alvin, break. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng maingat na mga mata ng mga disipulo ng Four Symbol Sanctums na iyon, ang 100 Inscription Saint Swords ng lahat ng 5 Alvin na tila isang espadang celestial ay biglang lumiwanag. Sa di kalayuan, para silang 5 nagliliyab na araw, nakasisilaw at nakakabulag. Ang sable web ay nagdala ng kadiliman. Gayunpaman, sa pagsikat ng 5 nagliliyab na araw, itinaboy nito ang dilim. Bang! 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 Bang!
Isa pang sunod-sunod na nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums, ngunit hindi pa rin kumikislap ang mga mata nila sa eksenang naganap sa kanilang mga mata. Maging ang mga may mahinang cultivation base ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at kumapit para lamang mapanood ang laban. Walang gustong makaligtaan ito. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, ang Saber Web ay nawasak pagkatapos ng 500 inscription na Saint Swords ni Alvin. Biglang, lahat ng 5 Alvin ay pinagsama sa isa kasama ang 100 inscription Saint Swords. Sa kasalukuyan, nakatayo si Alvin gamit ang kanyang espada na parang isang hindi magagapi na Sword Celestial. Saan man itinuro ng kanyang espada, ito ay magdudulot ng pagkawasak. Wah! Matapos ganap na masira ang Sable Web, nawala na rin ang Saber King Ingress. Si Hongso ay dumanas ng matinding pagsampal na naging sanhi ng pagsuka niya ng isang subo ng dugo at ang kanyang mukha ay namutla. Natalo si Senior Brother Hongso. Mukhang ganoon nga. Masyadong malakas si Senior Brother Alvin. Mukhang hindi magagapi ang high-grade offensive na divine ability na ito. Kahit na ang lakas ni Senior Brother Alvin ay wala sa tuktok ng Quintessential Saint Stage, tila malapit siya dito. Walang maraming Mastery Quintessential Saint Stage na powerhouses na makakatapat sa kanya, lalo pa siyang talunin. Napuno ng paghanga ang mga mata ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums habang nakatingin sila kay Alvin. Bukod sa humanga sa lakas ni Alvin, nakuha rin ng kanyang lakas ang kanilang paggalang. Hongso, natalo ka. Mahinahong sabi ni Alvin habang nakatingin kay Hongso. Gayunpaman, sa loob-loob, si Alvin ay hindi talaga kalmado. Hindi ko akalain na ang kapangyarihan ng otherworldly celestial ay gaganda pa. Hindi naman mahina ang welga ni Hongso, gayunpaman, nagawa kong wasakin ito. 1976. Ang naunang pag-atake ni Hongso ay naglalaman ng pambihirang Saber Martial Technique at Saber Divine Ability. Malinaw itong nakikita at nararamdaman ni Alvin. Natural lang na isipin ni Alvin na iyon ang pinakamalakas na pag-atake ni Hongso. Kahit ang pinakamalakas niyang atake ay nawasak niya. Ano pa ang maaaring gamitin ni Hongso para labanan siya? Habang ang karamihan sa mga disipulo ng Four Symbol Sanctums, kabilang si Alvin, ay nag-iisip na atres si Hongso, kinuha ni Hongso ang isang bote ng tableta mula sa kanyang mga damit sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat. Nabasag ang bote ng tableta sa sandaling hinigpitin ni Hongso ang kanyang hawak. Sa susunod na sandali, lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat ang isang pulang tabletang pulang dugo na may itim na aura na naglalabas ng malamig na aura. Sa isang galaw lang, inubos ni Hongso ang tableta. Nang lunukan niya ang tableta, ang ingay ay naririnig ng lahat ng naroroon. Iyan ay hindi isang hilang medicinal pill. Nagbago ang ekspresyon ni Alvin habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Masasabi niya kung ito ay isang hilang medicinal pill, ngunit ang pill na nainom ni Hongso ay talagang hindi isang hilang medicinal pill. Naglabas ito ng lubhang mapanganib na vibe. Boom! Nalilito pa rin ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums nang muling lumundag ang Saint Energy ni Hongso. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang Saint Energy ay tila nasa ibang antas kumpara sa dati. Ang kanyang kasalukuyang Saint Energy ay nagparamdam sa lahat, kabilang si Alvin, na parang siya ay walang talo. Samantala, namula ang mga mata ni Hongso. Ang nagtatagal na Saint Energy sa paligid ng kanyang katawan ay nilagyan ng itim na aura na nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng iba. Ipinagbabawal na tableta. Hindi alam kung sino ang sumigaw, ngunit ang mga salita ng tao ay agad na nagdulot ng kaguluhan. Uminom talaga ng ipinagbabawal na tableta si Senior Brother Hongso. Hindi ba't isa lang itong Primus House? Kailangan bang dalhin ang mga bagay hanggang ngayon? Bagaman ang mga epekto ng ipinagbabawal na tableta ay katulad ng mga epekto ng isang uri ng tulong na divine ability, ang mga epekto ay mas malala kaysa sa mga epekto ng isang uri ng tulong na divine ability. Hindi ito maihahambing sa lahat dahil nakakapinsala ang mga epekto nito. Nabaliw na ba si Senior Brother Hongso? Kailangan bang uminom ng ipinagbabawal na tableta para lamang sa Primus House? Kahit na matalo niya si Alvin sa pamamagitan ng pag-inom ng ipinagbabawal na tableta, maaagaw pa rin ni Alvin ang Primus House kapag dumating na ang mga epekto. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip niya. Matapos inumin ni Hongso ang tableta, nagsimulang magpakita ang mga pagbabago sa kanyang katawan.
Nagdulot ito ng kaguluhan sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Batay sa kanilang mga salita, halatang naguguluhan sila sa mga aksyon ni Hongso. Bawal na tableta. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ng mga disipulo ng Four Symbol Sanctums, isang pahiwatig ng pagkaingat ang lumitaw sa mga mata ni Alvin. Naturally, narinig niya ang mga ipinagbabawal na table task. Alam niya na ito ay isang lubhang nakakatakot na tableta na maaaring magpalakas ng isang tao sa isang nakakatakot na yugto sa maikling panahon. Naturally, ang mga epekto ay nakakatakot din. Pagkatapos ubusin ni Hongso ang ipinagbabawal na tableta, ang kanyang Saint Energy ay tila nalampasan ang tuktok ng Quintessential Saint Stage. Ano ang ipinagbabawal na tableta na kanyang ininom? Batay sa kaalaman ni Alvin, mas mapapabuti ng isang ipinagbabawal na tableta ang base ng paglilinang ng isang tao, mas mahalaga ito. Ang isang ipinagbabawal na tableta na maaaring magtaas ng cultivation base ng isang tao mula sa Mastery Quintessential Saint Stage hanggang sa Peak Quintessential Saint Stage ay magiging isang pambihira sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Siya. Gusto niya akong patayin. Samantala, sa wakas ay napagtanto ni Alvin na balak siyang patayin ni Hongso. Si Hongso ay naglalabas ng layuning pumatay sa kanyang katawan. Para bang hindi siya magpapahinga hanggang sa mamatay si Alvin. Sa susunod na sandali, ginawa ni Hongso ang kanyang hakbang. Habang pinagmamasdan ni Alvin si Hongso ay sumusugod sa kanya sa napakabilis na bilis. Siya ay nagbibigay ng isang lubhang mapanganib na vibe. Golden Crow's Wings. Agad na pinakilos ni Alvin ang Sun Saint Energy at ginawa itong Golden Crow's Wings. Habang ibinababa niya ang kanyang mga pakpak, bumaril siya sa napakabilis na bilis. Sinusubukan niyang palakihin ang agwat sa pagitan nila ni Hongso. Gayunpaman, kahit na pagkatapos niyang gamitin ang Golden Crow's Wings para lumipad ng kasing bilis at malayo hanggat kaya niya, natuklasan niya na si Hongso na naglalabas ng layuning pumatay ay mas mabilis pa sa inaakala niya. Sa katunayan, mas mabilis pa siya ng kaunti kay Alvin. Sa paglipas ng panahon, ang agwat sa pagitan ng Hongso at Alvin ay nagsimulang umikli. Natural na napansin din iyon ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums na naruroon. Diyos! Ano ang ginagawa ni Senior Brother Hongso? Sinusubukan ba niyang patayin si Senior Brother Alvin? Nakakatakot na pagpatay na layunin. Kailan sinakta ni Senior Brother Alvin si Senior Brother Hongso hanggang sa punto na si Senior Brother Hongso ay kumakain ng ipinagbabawal na tableta para lang patayin siya? Kaya nga tinanong ni Senior Brother Hongso kung nasaan si Senior Brother Alvin at hindi kung nasaan ang Primus House. Sa lumalabas, hindi namin naintindihan ang intensyon niya. Ang gusto niya ay hindi ang Primus House kundi ang buhay ni Senior Brother Alvin. Di ba sabi ko na? Imposibleng uminom si Senior Brother Hongso ng ipinagbabawal na tableta para lang sa Primus House. Sa totoo lang, gusto niyang patayin si Senior Brother Alvin. Ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums na naruroon sa wakas ay napagtanto ni Hongso na sinusubukang patayin si Alvin. Nagmamadaling umalis ang ilang disipulo para ipaalam sa mga elder sa First Mines Punishment Zone dahil walang mga elder na nakatalaga sa tirahan ng mga alagad ng Four Symbol Sanctum sa Punishment Zone. Alvin, maaari kang huminto sa pagtakbo. Ang pinakamalakas mong punto ay ang iyong bilis. Kung ikukumpara mo ang iyong pag-atake sa iyong bilis, ang iyong pag-atake ay mas mahina. Sa wakas ay maaabutan na kita ngayon. Sa tingin mo ba mahaharangan mo ang aking nakakasakit na banal na kakayahang? Malamig na sabi ni Hongso habang papalapit ng papalapit ang distansya nila ni Alvin. Ang aking kasalukuyang lakas ay napakalapit sa Saint Celestial Stage. Maaari itong ituring na hindi magagapi sa mga nasa ibaba ng Saint Celestial Stage. Maliban kung ang iyong cultivation base ay nasa Saint Celestial Stage, mamamatay ka ngayon. Walang pakialam na sabi ni Hongso. Hongso, uminom ka ng ipinagbabawal na tableta para lang patayin ako. Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses. Laking gulat niya. Bagamat alam niyang malaki ang pagtaas ng lakas ni Hongso pagkatapos niyang ubusin ang ipinagbabawal na tableta, hindi niya akalain na malapit ito sa Street Celestial Stage. Iyon ang dahilan kung bakit mas mabilis ang bilis ni Hongso kaysa sa kanya kahit na matapos niyang ihagis ang Golden Crow's Wings. Anong ipinagbabawal na tableta ang nainom ni Senior Brother Hongso? Ang mga epekto nito ay nakakatakot.
Siya ay isa lamang very quintessential Saint Stage Martial Cultivator, at gayunpaman, ang kanyang lakas ay tumaas sa isang nakakatakot na yugto. Ang ipinagbabawal na tableta na kanyang nainom ay hindi maaaring isang ordinaryong ipinagbabawal na tableta. Tama ka. Ang isang ordinaryong ipinagbabawal na tableta ay hindi magkakaroon ng napakalaking epekto. Nang marinig ang mga salita ni Hongso, ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums ay nabigla at hindi makapaniwala. Hindi dapat magkaroon ng mahalagang ipinagbabawal na tableta si Senior Brother Hongso, hindi ba? Totoo iyan. Sa Upper Province ng Dao Martial Saintland, ang naturang ipinagbabawal na tableta ay kakaunti. Sa pangkalahatan, tanging ang Quasi-Celestial Grade Saint Refinement Master na bihasa sa medicinal refinement ang makakapagpino ng isang Pildores na ganyan. Narinig kong nagmula si Senior Brother Hongso sa isang third-rate clan. Imposibleng magkaroon siya ng ganong pil. Habang ang karamihan sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums ay nabigla, hindi nila nakalimutang magtsismisan sa kanilang sarili. Dahil umakyat na sa yugtong ito, aaminin ko na lang. Tama ka. Uminom ako ng ipinagbabawal na tableta para lang patayin ka, Alvin. Ungol ni Hongso. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang unang beses kong makilala ka. Walang awayan sa pagitan natin, bakit mo ako gustong patayin? Tanong muli ni Alvin. Ipapaliwanag ko ito sa iyo kapag papunta ka na sa impyerno. Ungol ni Hongso. Siya. Ang ekspresyon ni Alvin ay lubhang nagbago sa sandaling ito. Halatang plano ni Hongso na mamatay kasama niya. Gaano kalaki ang pagkamuhi sa kanya ni Hongso hanggang sa ibigay niya ang kanyang buhay para lang patayin siya. Nang marinig ang mga salita ni Hongso, muling nagulat ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Naunawaan nilang lahat ang pinagbabatayan ng mga salita ni Hongso. Goodness! Pinatay ba ni Senior Brother Alvin ang ama ni Senior Brother Hongso o ang kanyang asawa? Mamamatay si Senior Brother Hongso para lang patayin si Senior Brother Alvin. Oo. Tanging ang ganitong uri ng awayan ang magpapabaliw sa isang tao. Maraming apat na simbolo ng mga alagad ng Sanctum ang nag-usap sa kanilang sarili. Saber King Ingress. Biglang sumigaw si Hongso nang medyo malayo pa siya kay Alvin. Ibinato na niya ang kanyang medium-grade offensive na divine ability, ang Saber King Ingress muli. Agad na lumitaw ang isang Saber King na kasing laki ng bundok. Ang laki ng Saber King ay doble ang laki ng dati. Bukod dito, ang aura mula sa Saber King na ito at ang saber sa kanyang kamay ay mas nakakatakot din. Parang magkaibang level ang dalawa. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ito. Alam niya na hindi lamang si Hongso ang mas mabilis kaysa sa kanya, ngunit ang kanyang pag-atake ay maaaring ganap na sirain ang kanyang pinakamalakas na atake. Kahit na pinagkadalubhasaan niya ang ikatlong yugto ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, maaaring hindi siya katapat ni Hongso. Nakakatakot na Shadow Thousand Strike. Muling sumigaw si Hongso habang ang 100 Saint Inscription Saint Saber sa Hongsos ay nagniningning na kasing liwanag ng buwan habang ito ay bumagsak kay Alvin. Kasabay nito, ang Saber King ay kumilos din. Ginaya niya si Hongso at ibinato ang kanyang saber kay Alvin. Tila nagiba ang kulay ng langit dahil sa sable. Maging ang araw ay tila hindi gaanong maliwanag. Naku hindi. Si Alvin na tinutumbok ay nakamasid lamang habang ang saber ray na tila may kakayahang mag-cut sa anumang bagay na bumubuo ng isang web. Nakaramdam siya ng panghihina na para bang may malaking bato sa kanyang dibdib. Ito ay napakasakit. 1977. Dumadagandong ang saber web patungo kay Alvin. Maaaring isipin ng isa kung si Alvin ay natatakpan ng sable web, tiyak na mamamatay siya. Imposibleng harangin ko ang strike ni Hongso gamit ang kasalukuyang lakas ko. Mukhang wala na akong choice kundi mag-transform sa isang 9-clawed dragon warrior. Nakaharap sa napakalakas na saber web, pinakilos ni Alvin ang Sun Saint Energy sa kanyang katawan at pinaandar ang Dragon Energy na nakatago sa kanyang katawan. Sa pagdaan ng Dragon Energy sa katawan ni Alvin, magkakaroon ng pagbabago sa kanyang hitsura. Parehong nag-transform ang kanyang mga kamay at paa na parang kuko ng dragon. Lumitaw din ang kumikinang nakaliski sa buong katawan niya. Naging mas malamig ang tingin ni Alvin habang nakahawak siya sa 100 Inscription Saint Sword matapos niyang iunat ang mga kuko ng kanyang dragon at maramdaman ang lakas ng pagsabog sa kanyang katawan.
Lumingon siya upang harapin ang sable web na umaakay patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Ito lang ang tanging magagawa niya sa sandaling ito. Matapos mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior, ang kanyang bilis ay hindi tumaas ng malaki. Karamihan sa mga pagpapabuti ay sa kanyang depensa at pisikal na lakas. Ang kanyang pisikal na lakas ay gumana ng maayos kasama ang kanyang Sun Saint Energy, na nagbibigay daan sa kanya na gumawa ng mas malalakas na pag-atake. Sa sandaling ito, hindi na nag-abala si Alvin na itago na maaari siyang mag-transform sa 9-clawed Dragon Warrior dahil wala na siyang paraan para itago ito. Nahaharap kay Hongso na ang lakas ay bumuti ng husto dahil sa ipinagbabawal na tableta, mayroon na lamang siyang dalawang opsyon na natitira. Maaari siyang mag-transform sa 9-clawed Dragon Warrior o maaari niyang gamitin ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Kailangan niyang mabilis na pumili. Kung hindi, mamamatay siya. Sa kanyang kasalukuyang Sun Saint Energy, tiwala siyang makakapatay siya ng powerhouse sa first form of the Saint Celestial Stage kung gagamitin niya ang Jasper Celestial Sword, lalo pa si Hongso na ang lakas ay malapit lang sa Saint Celestial Stage. Gayunpaman, sa kanyang opinyon, ang paglalantad sa Jasper Celestial Sword ay haantong sa mas maraming problema. Mas mabuting mag-transform siya bilang isang 9-clawed Dragon Warrior. Kung kinuha niya ang Jasper Celestial Sword, kahit na ang sect leader ng Fire Worship Sect ay pagnanasaan ito. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior. Pagkatapos mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior, ang depensa at malupit na lakas ni Alvin ay nag-improve ng isang level. Kung dumating si Hongso makalipas ang 7 o 8 araw, hindi ko na kailangang mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior para talunin siya. Nag-iisip si Alvin habang siya ay naging isang 9-clawed Dragon Warrior. Ito ay dahil sa oras na iyon ay kakayanin niya ang Black Turtle's Barrier dahil 7 o 8 araw sa labas ay katumbas ng 80 o 90 araw sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Squeeze Pagoda. Kumpiyansa siya na kakayanin niya ang Black Turtle's Barrier sa ganoong tagal. Nakalulungkot na mabilis na dumating si Hongso sa punishment zone ng first mine ng 4 Symbol Sanctums. Iyan ay matapos mag-transform si Alvin bilang isang 9-clawed Dragon Warrior, kinuha niya ang kanyang espada at nilaslas ang sable web ni Hongso. Ang mga disipulo ng 4 Symbol Sanctums na naruroon ay nanlaki ang kanilang mga mata sa takot habang nakatitig kay Alvin. Sa sandaling ito, si Alvin ay isang ganap na kakaibang tao sa kanilang mga mata. Nag-transform siya mula sa isang tao tungo sa isang humanoid dragon. Nag-transform siya bilang isang Dragon Warrior. Sa mga alagad ng 4 Symbol Sanctums na naruroon, may ilan na nakakita at nakaranas ng sapat upang malaman kung ano ang nangyari kay Alvin. Dragon Warrior. Ayon sa mga alingaw-ngaw, ang mga Dragon Warriors ay mga tao na binigyan ng regalo ng dragonization ng isang Divine Dragon na may higit sa 7 kuko. Ang mga Divine Dragon na ito ay maaari lamang magbigay ng dragonization isang beses sa kanilang buhay. Hindi man lang sumagi sa isip ko na si Senior Brother Alvin ay isang Dragon Warrior. Siguro kung sinong 7-clawed Divine Dragon mula sa Dragon Clan ang nagbigay sa kanya ng regalo ng dragonization. Ang mga alagad ng 4 Symbol Sanctums ay patuloy na nag-uusap sa kanilang mga sarili sa pagkagulat. Ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon sa katawan ni Alvin na hindi nila pinansin ang 9 na kuko na taglay niya. Mas lalo silang magugulat kung napansin nila ito dahil ang isang 9-clawed Dragon Warrior ay parang mythical creature sa kanila. Otherworldly Celestial. Matapos mag-transform si Alvin bilang isang 9-clawed Dragon Warrior, hinati niya ang kanyang sarili sa 5 habang siya ay sumulong patungo sa Saber Web. Lahat ng 4 na clone niya ay magkatulad. Maging ang 100 Inscription Saint Sword sa kanilang mga kamay ay magkapareho. Ang Otherworldly Celestial ay isang uri ng espada na may mataas na grado na nakakasakit na divine ability. Hindi ito nangangailangan ng marami upang i-cast ito. Gamit ang Golden Crow's Wings, si Alvin na nahati sa 5 ay bumangga sa Saber Web sa napakabilis na bilis. Dati, parang 5 Celestial si Alvin nang i-cast niya ang Otherworldly Celestial. Gayunpaman, pagkatapos mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior, siya ay nagmukhang 5 Diablo mula sa impyerno sa kanyang humanoid dragon na hitsura. Shoo! 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 Ang tunog ng mga espada ay sumipol sa hangin habang ang lahat ng 500 inscription na Saint Sword ay bumangga sa Sable Web.
Sa sandaling ito, hindi lamang ginamit ni Alvin ang Sun Saint Energy ng walang pag-aalinlangan upang ihagis ang Elementary Devouring Tactic, ngunit ginamit pa niya ang lahat ng brute force na ibinigay sa kanya ng katawan ng Nine-Clawed Dragon. Ang mga Sable Web na nabuo mula sa daan-daan at libu-libong Saber Ray ay sinisira sa kalagayan ng 5 solidified Sword Rays. Ang lakas ni Alvin matapos mag-transform sa isang Nine-Clawed Dragon Warrior ay napakalapit din sa Saint Celestial Stage. Tiyak na hindi siya natakot nang harapin ang daan-daan at libu-libong Saber Ray mula sa Saber King Ingress ni Hongso. Weng! 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 Gayunpaman, napakaraming Saber Rays ang bumubuo sa Saber Web. Bagamat nagawa ni Alvin na sirain ang ilan sa mga ito, dumapo pa rin sila kay Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng 4 na clone ni Alvin ay hindi na nakayanan ang pinsala at nawala. Dagendong. Kasabay nito, nagpakawala si Alvin ng makahayop na Dagendong. Isang matalim at malakas na buntot ng dragon ang lumitaw sa kanyang likuran. Pinaikot-ikot niya ito, epektibong nawasak ang ilan sa mga sinag ng Sable. Kahit noon pa man, marami pa ring Saber Ray na dumapo kay Alvin. Hiyang! 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 Ang tunog ng pagbangga ng metal ay umalangaw-ngaw sa hangin habang ang mga sinag ng saber ay dumapo kay Alvin. Ang kanyang mga kaliskis ay nakatulong sa kanya upang ilihis ang mga sinag ng sable. Gayunpaman, nag-iwan pa rin ito ng mga marka sa kanyang kaliskis ng dragon. Kung ito ay mas malalim, ito ay hiniwa sa kanyang mga kaliskis ng dragon. Hongso! Sumigaw si Alvin pagkatapos niyang tumahimik. Nagawa niyang sirain ang saber web ni Hongso pagkatapos ng lahat. Kasabay nito, ang Golden Crow's wings ay nagsimulang pumutok ng mabilis. Sa susunod na sandali, boom! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng mga pagsabog. Si Alvin sa kanyang dragon na humanoid na anyo, kasama ang kanyang Golden Crow's wings, ay sinisingil sa Hongso sa bilis ng kidlat. Agad namutla ang mukha ni Hongso. Ito ay dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa naunang pag-atake pagkatapos niyang ubusin ang Kismet Rejoining Peel. Noong una, inakala ni Hongso na si Alvin ay tiyak na mamamatay sa ilalim ng pagsalakay ng napakalakas na pag-atake. Bagamat nagulat siya ni Alvin nang mag-transform siya bilang Dragon Warrior, hindi niya akalain na malalabanan ni Alvin ang pag-atake mula sa kanyang Divine Ability, ang Saber King Ingress, at ang Ghastly Shadow Thousand Strike Saber Technique. Natural, nasa kanya lang ang mga iniisip na ito, katulad ng iba pang mga alagad ng Four Symbol Sanctums, dahil inakala niyang si Alvin ay isang 7-clawed Dragon Warrior. Kung si Alvin ay isang 7-clawed Dragon Warrior, natural, imposible para sa kanya na direktang labanan si Hongso, lalo pa ang pagsira sa kanyang atake. Paano magiging napakalakas ng isang 7-clawed Dragon Warrior? Napaisip si Hongso habang likas niyang tinitingnan ang mga kuko ng dragon ni Alvin. Halos matakot siya nang makita ang kanyang mga kuko ng dragon. 9 claws. Kitang-kita niya ang siyam na matutulis na kuko sa bawat isa sa dating mga kamay at binti ni Alvin. Ang isang 9-clawed Divine Dragon ay isang maalamat na pag-iral kahit sa Dragon Clan. Kilala sila bilang 9-clawed Ancestral Dragons o 9-clawed Winged Dragons. Itong si Alvin. Isa talaga siyang 9-clawed Dragon Warrior. Mapatla ang mukha ni Hongshu. Hindi na siya gumalaw nang makaharap si Alvin na sumisingil sa kanya sa napakabilis na bilis. Ito ay dahil sa mga epekto ng ipinagbabawal na tableta na kanyang nainom. Ang mga epekto ng Kismet Rejoining Peel ay nawala. Sa kasalukuyan, imposible para sa kanya na gumawa ng isang pag-atake tulad ng ginawa niya kanina. Dahil dito, nawalan siya ng motibasyon para labanan si Alvin. Yung 9 claws. Kasabay nito, matapos makitang sinisira ni Alvin ang saber web ni Hongso na binubuo ng daan-daan at libu-libong saber rays bago umangkas patungo sa Hongso sa napakabilis na bilis, sa wakas ay napansin ng ilang mga alagad ng Four Symbol Sanctums ang bilang ng mga kuko na taglay ni Alvin. Iyon ay, siya ay isang 9-clawed Divine Dragon's Claws. Isang 9-clawed Dragon Warrior. Goodness!
Senior Brother Alvin, siya talaga ay isang 9-clawed dragon warrior. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums ay unti-unting nanumbalik sa kanilang katinoan bago sila muling nabigla. Gayunpaman, hindi umalis ang kanilang mga mata kay Alvin. Paano ito posible? Ang ekspresyon ng taong ipinadala ni Black Turtle Sanctum's Great Silver Flame Elder Argus para subaybayan si Hongso ay nagbago ng husto habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwala. 1978. Isang Dragon Warrior na may 9 na kuko. Ang isang 9-clawed Dragon Warrior ay isang maalamat na figure sa karamihan ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums, kabilang si Hongso. Maraming 4 na simbolo ang mga alagad ng Sanctum na parang nananaginip. Halos hindi sila makapaniwala na nasaksihan nila ng sarili nilang mga mata ang isang maalamat na figure. Kinurot pa nila ang sarili nila para masiguradong hindi sila nananaginip. Ito ay totoo. Si Alvin ay talagang isang 9-clawed Dragon Warrior. Sino ang mag-aakalang si Senior Brother Alvin ay isang 9-clawed Dragon Warrior? Si Senior Brother Hongso ay hindi katugma ni Senior Brother Alvin na nagbagong anyo bilang isang 9-clawed Dragon Warrior kahit na ang kanyang lakas ay tumaas halos sa Street Celestial Stage pagkatapos niyang uminom ng ipinagbabawal na tableta. Oo, ang pag-atake ni Senior Brother Hongso kanina ay ang pinakamalakas na makakamit niya pagkatapos uminom ng ipinagbabawal na tableta. Ang mga epekto ng ipinagbabawal na tableta ay malamang na nawala na ngayon. Imposible para kay Senior Brother Hongso na muling gumawa ng ganoong pag-atake. Matatalo si Senior Brother Hongso. Talo. Sa tingin mo ba posibleng matalo lang si Senior Brother Hongso? Sinubukang patayin si Senior Brother Alvin kanina lang. Kahit na si Senior. Pinatay siya ni Brother Alvin, ituturing itong pagtatanggol sa sarili. Hindi ito ituturing na lumalabag sa mga patakaran ng Fire Worship Sect. Sa tingin mo ba hahayaan siya ni Senior Brother Alvin? Ang mga disipulo ng Four Symbol Sanctums ay nagbulong-bulungan sa kanilang mga sarili sa gulat nang makita nilang si Alvin ay nagbagong anyo bilang isang 9-clawed Dragon Warrior. Hindi nagtagal, napagpasyahan nilang lahat na papatayin ni Alvin si Hongso. Ikinumpas ni Alvin ang kanyang Golden Crow's Wings at umarangkada patungo sa Hongso sa kanyang pinakamabilis na bilis. Hindi siya nag-aalala na makakatakas si Hongso dahil alam niyang hindi magtatagal ang epekto ng ipinagbabawal na tableta. Kapag ang epekto ng ipinagbabawal na tableta ay nawala, ay magiging tulad ng isang nakaupong pato. Naisip ni Alvin na susubukan at tatakas ni Hongso kapag nakita niyang sinisingil siya ni Alvin. Gayunpaman, natuklasan niya na si Hongso ay tila walang balak na tumakas. Nakatayo siya sa kanyang pwesto na parang isang estatwa. Ano ang balak niyang gawin? Ang kakaibang pag-uugali ni Hongso ay nagpabagabag kay Alvin, dahilan upang huminto siya sa malayo upang pag-aralan ang Hongso. Bagamat gusto niyang patayin si Hongso, ang kakaibang pag-uugali ni Hongso ay naging sanhi ng kanyang pag-iingat. Alvin. Isang voice transmission ang malinaw na umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Masasabi niyang si Hongso iyon. Agad na sumimangot si Alvin. Ano ang sinusubukang gawin ni Hongso? Manghihingi ba siya ng awa? Alvin, alam kong wala ka ng iba pang gusto kundi ang patayin ako ngayon. Natural lang na dumating ako para patayin ka ngayon. Sinabi ni Hongso, ipinapadala ko ang aking boses sa iyo dahil sa aking pamilya, hindi para sa anumang bagay. Alam ko ngayon na hindi ako makakapareha sa iyo kahit na pagkatapos mong inumin ang ipinagbabawal na tableta, ang Kismet Rejoining Pill, dahil ikaw ay isang 9-clawed Dragon Warrior. Bukod dito, ang mga epekto ng iyong assist type na divine ability ay mas matagal kaysa sa Kismet na imposibleng patayin mo ako. Bahagyang nabawasan ang pagsimangot sa mukha ni Alvin nang marinig niya ito. Tila alam ni Hongso ang kanyang sariling kakayahan. Ang Kismet Rejoining Pill ay isang kilalang ipinagbabawal na tableta sa Upper Province ng Dao Marshall Saintland. Ang Kismet Rejoining Pill na nainom ko ay isang mababang grade Kismet Rejoining Pill.
Ang isang high-grade na Kismet Rejoining Peel ay maaari pang magpalakas ng lakas ng isang Saint Celestial Stage na cultivator para sa isang napakaikling panahon ng Kismet Stage. Peel bilang isang quasi-celestial grade Saint Refinement Master lamang na nakatutok sa pagpipino ng gamot ay kayang pinuhin ang isang mahalagang tableta gaya ng Kismet Rejoining Peel, patuloy na sabi ni Hongso. Si Alvin na walang kaalaman sa Kismet Rejoining Peel sa wakas ay nakakuha ng kaunting pangunawa tungkol dito. Nang marinig niya ang paliwanag ni Hongso, hindi niya naiwasang magtanong, isang tableta na ang isang quasi-celestial grade Saint Refinement Master lang ang makakapagpino. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito dahil sana ay mabigyan mo ako ng pabor. Sana pagkatapos kong mamatay, ipaalam mo sa aking pamilya na lumayo kaagad sa lalong madaling panahon. Patuloy na tumunog ang voice transmission ni Hongso sa mga tenga ni Alvin, sasabihin ko sa iyo ang isang sekreto upang masaklian ang iyong kabutihan. Pumunta ako dito para patayin ka dahil ang first silver flame ng ating Black Turtle Sanctum na si Elder Argus ay nagbanta sa akin kasama ang aking pamilya. Ang ipinagbabawal na tableta, ang Kismet Rejoining Peel, na nainom ko ay ibinigay din niya. Kinagat ni Hongso ang kanyang mga ngipin nang banggitin niya ang pangalan ni Argus. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Hongso. Hindi siya nag-alinlangan sa kanyang mga salita dahil naalala niya ang bakas ng kawalan ng kakayahan sa mga mata ni Hongso noong una siyang dumating. Naguguluhan si Alvin sa oras na iyon, ngunit ngayon ay naunawaan na niya ang hitsura sa mga mata ni Hongso noon. Walang ibang pagpipilian si Hongso sa pagbabante sa kanya ni Argus. Ang intensyon ni Alvin na patayin si Hongso ay nagsimulang unti-unting kumupas. Naging kalmado na rin siya. Tila si Argus ang may pukana nito. Makakahanap ka ng enforcement elder para i-report si Argus. Tumingin si Alvin kay Hongso at sinabi gamit ang voice transmission, kung sa tingin mo ay walang silbi ang enforcement elders, maaari mo siyang i-report sa Saint Lands Enforcement Hall pagkatapos mong maipasa ang Saint Land Assessment at maging isang alagad ng Saint Land. Walang silbi, sagot ni Hongso gamit ang voice transmission na may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Kahit na magtagumpay ako sa pag-uulat sa kanya, si Argus ay mapaparusahan lamang. Siguradong maghihiganti siya pagkatapos ng parusa. Malamang na hindi siya maglalakas loob na maghiganti sa akin dahil sa mga alituntunin sa sekta, ngunit tiyak na papatayin niya ang aking pamilya. Kung hindi dahil sa aking pamilya, hindi ko gagawin ang sinabi niya sa akin dahil hindi siya nang-ahas sa pag-atake sa akin ng Fur Alias. Huminto saglit si Hongso bago siya nagsalita sa paghihirap na boses, sinabi sa akin ni Argus bago ako pumunta rito na anuman ang dahilan, kung mabaygo akong patayin ka, hindi niya ililigtas ang aking pamilya. Nakikiusap ako sa iyo, Alvin. Mangyaring subukan at ipaalam sa aking pamilya na umalis sa lalong madaling panahon upang iwasan si Argus. Handa akong gawin ang lahat sa aking susunod na buhay upang mabayaran ang iyong kabaitan kung ikaw ay tulungan. Mabilis na tinamaan ng palad ni Hongso ang kanyang noo upang magpakamatay sa sandaling matapos niya ang kanyang voice transmission. Boom! Ang lahat ng mga disipulo ng Four Symbol Sanctum, kabilang si Alvin, ay nanambalik lamang sa kanilang pakiramdam nang bumagsak ang katawan ni Hongso sa lupa. Tumingin si Alvin sa katawan ni Hongso na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata bago siya bumalik sa kanyang anyo ng tao. Nagulat ang mga alagad ng Four Symbol Sanctum sa kanilang nakita. Si Senior Brother Hongso. Nagpakamatay. Mukhang nag-aalala siyang pahirapan siya ni Alvin. Kung hindi, walang dahilan para magpakamatay siya. Mas mabuting magpakamatay dahil hindi maiiwasan ang kamatayan. Bagamat nagulat ang mga alagad ng Four Symbol Sanctum sa pagpapakamatay ni Hongso, naunawaan nila ang kanyang desisyon. Wala talagang silbi si Hongso. Sumimangot ang alagad ng Black Turtle Sanctum na ipinadala ni Argus para subaybayan si Hongso matapos niyang makitang nagpakamatay si Hongso. Gayunpaman, nang lumipat ang kanyang mga mata sa figure ni Alvin sa di kalayuan, isang ekspresyon ng takot ang lumitaw sa kanyang mukha. Kailangan kong ipaalam kay Elder Argus na si Alvin ay isang Nine-Clawed Dragon Warrior sa lalong madaling panahon. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Nine-Clawed Dragon Warrior.
Maya-maya, dumating ang 4 na Bronze Flame Elder sa punishment zone ng first mine ng 4 Symbol Sanctums. Ang Bronze Flame Elders ay mula sa Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, Vermilion Bird Sanctum, at Black Turtle Sanctum ayon sa pagkakabanggit. Sabik na sabik sila nang marinig ang balitang ito at agad na sumugod dito. Hindi nila akalain na makakaligtas si Alvin. Sa normal na kalagayan, maaaring hindi mapatay ni Hongso si Alvin. Gayunpaman, hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin si Alvin pagkatapos inumin ang ipinagbabawal na tableta. Nag-aalala silang mamatay si Alvin. Bagamat hindi sila sigurado tungkol sa background ni Alvin, batay sa paraan ng pagprotekta sa kanya ng Saint Lance Enforcement Hall, naramdaman nila na ang kanyang background ay kailangang maging kakaiba. Kung hindi, paano nakuha ni Alvin ang proteksyon ng Saint Lance Enforcement Hall na may lamang dilaw na innate spiritual root? Labis silang nag-aalala na sisihin sila ng Saint Lance Enforcement Hall sa pagkamatay ni Alvin, kaya't dumating sila ng mabilis hanggat maaari. Gayunpaman, laking gulat nila nang dumating sila sa pinangyarihan. Ito ay dahil hindi nila ito inaasahan. Patay na si Hongso. Ang Bronze Flame Elder ng Black Turtle Sanctum ay natagpuan ang katawan ni Hongso at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki. Lumingon siya upang tumingin bago tuluyang bumagsak ang kanyang tingin kay Alvin. Siya si Alvin. Kasabay nito, ang Bronze Flame Elders ng iba pang 3 sanctum ay tumingin din kay Alvin. Ang kanilang mga mata ay puno ng hindi paniniwala at pagtataka. 1979. Hongso. Hindi pinansin ni Alvin ang hitsura ng mga matatanda ng punishment zone ng unang minahan ng 4 Symbol Sanctums. Ang kanyang atensyon ay nasa Hongso lamang. Upang maging mas tumpak, ang bangkay ni Hongso. Habang tinitingnan ni Alvin si Hongso, ang kanyang boses ay patuloy ding umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ramdam niya ang galit at kawalang kasiyahang naramdaman ni Hongso nang magsalita siya tungkol sa First Silver Flame Elder Argus ng Black Turtle Sanctum. Ramdam niya ang kanyang hinaing at kawalan ng magawa nang banggitin niya kung paano siya binyantaan ni Argus. Ang emosyon ni Hongso ay nakaapekto rin kay Alvin. Si Hongso ay orihinal na Great Senior Brother ng Black Turtle Sanctum. Ang kanyang potensyal ay walang limitasyon, at siya ay pupunta sa Saint Lance sa lalong madaling panahon upang maging isang disipulo doon. Gayunpaman, dahil lang sa gusto ni Argus na gamitin siya para harapin si Alvin, pinilit niya si Hongso sa isang dead end. Medyo komplikado ang emosyon ni Alvin nang tingnan niya ang katawan ni Hongso. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang ipaalam sa iyong angkan, huminga ng malalim si Alvin at nangako kay Hongso sa loob. Natural, hindi siya makakaalis sa first mine ng 4 Symbol Sanctum ngayon, ngunit kailangan niyang ipaalam sa clan ni Hongso sa lalong madaling panahon. Para sa kadahilanang ito, maaari lamang siyang humingi ng tulong sa isang tao. May nasa isip na siya. Nag-transform si Alvin bilang isang 9-clawed dragon warrior. Nakaharap kay Hongso na ang lakas ay itinaas malapit sa Saint Celestial Stage pagkatapos niyang inumin ang ipinagbabawal na tableta, madaling napigilan ni Alvin ang kanyang pag-atake. Pinili ni Hongso na magpakamatay dahil sa panggigipit ni Alvin. Habang tulala si Alvin sa katawan ni Hongso, nalaman ng mga elder mula sa punishment zone ang tungkol sa nangyari mula sa mga disipulo ng 4 Symbol Sanctums na naruroon sa eksena. Gulong-gulo ang kanilang mga puso matapos malaman ang lahat ng nangyari. Hindi nagatubili si Hongso na ubusin ang ipinagbabawal na tableta para patayin si Alvin. Gayunpaman, sa huli, hindi pa rin niya mapatay si Alvin. Ito ay dahil hindi sumagi sa kanyang isipan na nagawang mag-transform ni Alvin bilang isang maalamat na 9-clawed dragon warrior. Kung hindi yun ang kaso, natapos na niya ang kanyang layunin na pumunta dito. Ang mga mata ng mga matatanda mula sa punishment zone ay ganap na nagbago nang tumingin sila kay Alvin. Ang taong ito sa harap ng kanilang mga mata ay maaaring mag-transform sa isang 9-clawed dragon warrior. Kahit sa Dragon Clan, may ilalagay na ganyan sa pedestal. Natural, ang Dragon Clan na naisip nilang tinutukoy ay ang nasa Upper Province, hindi ang Lower Province. Ito kaya ang dahilan kung bakit siya pinrotektahan ng Saint Land Enforcement Hall. Maraming pag-iisip ang lumitaw sa isipan ng mga matatanda ng punishment zone.
Samantala, sa wakas ay nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan at tumingin sa mga matatanda mula sa punishment zone bago niya sila binati. Magandang araw, mga matatanda. Kadalasan, hindi sila nasisiyahan kung binati sila ni Alvin ng casual. Madarama nila na parang hindi niya iginagalang ang mga ito at tinatrato sila ng walang pakialam. Gayunpaman, ngayong nalaman nilang si Alvin ay maaaring mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior, ang kanilang pag-uugali ay hindi pareho. Ang 9-clawed Dragon Warrior ay isang maalamat na nilalang. Pambihira rin ang posisyon nito sa Dragon Clan. Hindi nakalimutan ni Alvin ang pabor na hiniling ni Hongso sa kanya. Pagkatapos batiin ang mga elder, mabilis niyang sinabi, "Mga elder, gusto kong makilala si Elder Polo." Si Polo ay isang elder sa Black Turtle Sanctum na nakilala niya noong una siyang dumating sa punishment zone ng Four Symbol Sanctum's First Mine kasama ang Black Turtle Sanctum's Enforcement Elder Bruce. Wala siyang ibang kakilala sa punishment zone ng Four Symbol Sanctum's First Mine. Naisip niya si Polo ngayong gusto niyang makipag-ugnayan kay Bruce. Sa apat na elder mula sa punishment zone, ang Bronze Flame Elder mula sa Black Turtle Sanctum ay pumasok at nagsabi, "Gusto mong hanapin si Elder Polo. Ihahatid kita sa kanya." Matagal na ring napansin ni Alvin ang eksklusibong uniforme ng isang Bronze Flame Elder sa Black Turtle Sanctum na suot niya. Tumango siya nang marinig ang sagot nito. "Mga elder, ipauubaya ko na sa inyo ang mga bagay dito," sabi ng Bronze Flame Elder ng Black Turtle Sanctum sa iba pang tatlong elder habang lumilipad siya palabas at inakay si Alvin palayo. Tanging ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums at ang tatlong matatanda mula sa punishment zone ang naiwan sa eksena. Lahat sila ay napalingon lamang nang mawala ang figure ni Alvin sa kanilang paningin. Naging madali para sa tatlong matatanda mula sa punishment zone na harapin ang bagay na ito. Sinadya ni Hongso na patayin si Alvin at walang ginawang pagsisikap sa paggawa nito. Uminom pa siya ng ipinagbabawal na tableta. Bagamat hindi siya naging matagumpay sa paggawa nito, hindi maliit ang kanyang krimen. Malinaw na hindi nagkamali si Alvin kahit na pinatay niya ito, lalo pa ang katotohanang nagpakamatay si Hongso. Matapos alisin ng tatlong matatanda mula sa punishment zone ang katawan ni Hongso, umalis sila kaagad. Ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums na naruroon sa eksena na natahimik dahil sa presensya ng mga matatanda ay tuluyang nagkagulo sa sandaling umalis ang mga matatanda. Nag-usap sila at nagbulungan. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang kanilang talakayan ay umiikot kay Alvin. Kasabay nito, sa pangunguna ng Bronze Flame Elder ng Black Turtle Sanctum, sa wakas ay nakilala ni Alvin ang Bronze Flame Elder ng Black Turtle Sanctum na si Polo na nakatagpo niya nang dumating siya sa Four Symbol Sanctum's First Mine's Punishment Zone. Alvin. Nakangiting sinalubong siya ni Polo nang makita siya. Hindi siya kumilos ng mayabang. "Elder Polo, may dahilan kung bakit ako pumunta dito ngayon. Maaari mo bang anyayahan ang enforcement ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce dito ngayon? May isang pabor na kailangan kong hilingin sa kanya." Sabi ni Alvin nang hindi umiikot habang nakatingin kay Polo. Walang problema. Agad namang pumayag si Polo sa kahilingan ni Alvin. Tila napagtanto niyang apurahan ang bagay, at mabilis siyang umalis patungo sa Black Turtle Sanctum. Maya-maya pa, bumalik siya kasama ang enforcement ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce. "Alvin, may dahilan ba kung bakit mo ako hinahanap?" Naguguluhang tanong ni Bruce habang nakatingin kay Alvin. Kung ito ay isang ordinaryong alagad ng Black Turtle Sanctum na nagpadala ng isang tao upang hanapin si Bruce, pinaalis na niya ito. Kahit na ano, siya pa rin ang enforcement elder ng Black Turtle Sanctum, paano niya hahayaan na may mag-utos sa kanya? Gayunpaman, nang marinig niyang ang taong naghahanap sa kanya ay si Alvin, agad siyang dumating ng walang pag-aalinlangan. Ito ay dahil sa innate spiritual root ni Alvin at sa kanyang walang hangganang potensyal. Hanggat hindi siya namamatay, ang kanyang mga tagumpay ay hindi magiging mas mababa kaysa kay Bruce sa hinaharap. Ang isang taong tulad niyan ay karapat-dapat sa kanyang paggalang. Elder Bruce. Nang makita ni Alvin si Bruce, hindi siya nagpatalo at ikinwento ang nangyari kay Hongso sa pamamagitan ng voice transmission.
Habang nakikinig si Bruce kay Alvin, ang kanyang ekspresyon ay naging grimmer at grimmer. Ang disipulo ng Black Turtle Sanctum ay talagang pinilit ni Argus sa ganoong lawak sa sikat ng araw. Ang bagay na ito ay nagpagalit din kay Bruce. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng hustisya para sa kanya. Sabi ni Bruce sa malalim na boses. Elder Bruce, ang paghahanap ng hustisya para sa kanya ay hindi ang pinakamahalagang bagay ngayon. Sana ay maipalam mo ito sa pamilya ni Hongso at hilingin sa kanila na umalis sa lalong madaling panahon. Kung huli na tayo, natatakot akong ilabas ni Argus ang kanyang galit sa kanila. Mataimtim na sinabi ni Alvin kay Bruce, Elder Bruce, mangyaring tulungan mo ako sa bagay na ito. May utang na loob ako sa iyo. Hindi nagatubili si Alvin na utangin si Bruce ng pabor sa bagay na ito. Nagulat din ito kay Bruce. Batay sa iyong mga naunang salita, ito ang iyong unang pagkikita ni Hongso, tama ba? Bagamat humingi siya ng pabor na ito mula sa iyo, kailangan mo bang mag-alala tungkol dito? Pakiusap, tulungan mo ako, Elder Bruce. Mataimtim na sinabi ni Alvin. Kailangan ba niyang mag-alala? Siguro. Maging si Alvin ay hindi alam kung bakit siya nag-aalala tungkol sa bagay ni Hongso. Marahil, naawa siya kay Hongso. O maaaring hindi niya namamalayan na nagkasala dahil sa kanya kaya itinulak ni Argus si Hongso sa isang dead end. Huwag kang mag-alala. Kilala ko ang angkan ni Hongso. Pagkatapos kong umalis dito, maghahanap ako ng dalawang kaibigan at pupunta ako sa angkan ni Hongso para hilingin na lumipat sila. Same time na pangako ni Bruce nang makita niya kung gaano kaseryoso si Alvin. Marahil, maaari niyang gamitin ang pagkamatay ni Hongso para magsampa ng reklamo laban sa Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum na si Argus. Gayunpaman, kahit na malaman ng Saint Land Enforcement Hall ang katotohanan, mapaparusahan lang si Argus dahil hindi niya pisikal na pinatay si Argus. Para sa angkan ni Hongso, kahit nalipulin ni Argus ang kanyang angkan, hindi ito ibinibilang na paglabag sa mga patakaran sa Fire Worship Sect. Salamat, Elder Bruce. Ako, si Alvin, ay tatandaan itong pabor mo. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, nagpaalam si Bruce kay Alvin at umalis. Mas napanatag si Alvin matapos niyang marinig ang pangako ni Bruce. Agad siyang bumalik sa tirahan ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums at pumasok sa bahay ng Primus habang magalang na tumingin sa kanya ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Patuloy niyang naiintindihan ang numero 1 nakakasakit na divine ability, ang Black Turtle's Barrier, sa Fire Worship Sect. Kasabay nito, ang balita tungkol kay Alvin bilang isang Nine-Clawed Dragon Warrior at kung gaano siya kawalang talo hanggang sa napilitan niya ang kanyang kalaban, si Hongso, na magpakamatay, ay kumalat sa lahat ng 4 na sanctum at lumikha ng kaguluhan. Si Alvin ay isang Nine-Clawed Dragon Warrior. My goodness! Bakit pupunta ang isang Nine-Clawed Dragon Warrior sa Fire Worship Sect natin sa halip na tamasahin ang lahat ng benepisyong matatanggap niya sa Dragon Clan? Matapos malaman na si Alvin ay isang Nine-Clawed Dragon Warrior, ang mga miyembro mula sa 4 na sanctum ay natigilan. Sa pagkakaalam nila, ang posisyon ng isang 7-Clawed Dragon Warrior sa Dragon Clan ay katumbas ng 6-Clawed Divine Dragon habang ang posisyon ng isang 8-Clawed Dragon Warrior ay katumbas ng isang 7-Clawed Divine Dragon. Ang posisyon ng isang 9-Clawed Dragon Warrior sa Dragon Clan, sa kabilang banda, ay katumbas ng isang 8-Clawed Divine Dragon. Ang kasalukuyang Dragon Clan ay wala kahit isang 8-Clawed Divine Dragon. 1980. Sa isang tiyak na lawak, ang isang Dragon Warrior ay maaaring ituring bilang isang tagapagtaguyod para sa Divine Dragon na nagbigay sa kanya ng regalo ng Dragonization. Halimbawa, ang isang 7-Clawed Dragon Warrior ay ang tagapagtaguyod para sa isang 7-Clawed Divine Dragon, isang 8-Clawed Dragon Warrior ang tagapagtaguyod para sa isang 8-Clawed Divine Dragon, at isang 9-Clawed Dragon Warrior ang tagapagtaguyod para sa isang 9-Clawed Divine Dragon. Kung isipin na si Alvin ay isang 9-Clawed Dragon Warrior. Parang isang 9-Clawed Divine Dragon ang umiral sa ating Dao Martial Land noon. Tama. Ang 9-Clawed Divine Dragon ay isang maalamat at mythical na nilalang para sa amin. Bago ito, hindi kami sigurado kung mayroong 9-Clawed Divine Dragon sa Dao Martial Saint Land.
Gayunpaman, dahil nagawa ni Alvin na mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior, ito ay higit sa isang 9-clawed Dragon Warrior, ito ay higit sa isang 9-clawed Divine Dragon na umiral sa Dao Martial Saint Land. Gayunpaman, dahil nagawa ni Alvin na mag-transform bilang isang 9-clawed Dragon Warrior, ito ay higit sa isang 9-clawed Dragon Warrior, ito ay higit pa sa isang 9-clawed na Divine Dragon upang patunayan na ang isang 9-clawed Dragon ay isang beses na umiiral upang patunayan na isang 9-clawed Dragon ang isang beses Martial Saint Land. Si Alvin ay malamang na nakuha ang pamana ng isang 9-clawed Divine Dragon. Iyon ay kung paano niya nakuha ang kakayahang mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior. Nainggit talaga ako sa engkwentro ni Alvin. Ang balita na si Alvin ay isang 9-clawed Dragon Warrior ay kumalat sa bawat sulok sa 4-symbol sanctums ng Fire Worship Sect. Masyadong nakakagulat ang balita. Pagkatapos ng lahat, nangangahulugan ito na ang isang 9-clawed Divine Dragon ay dating umiral sa Dao Martial Saint Land noon. Iyon ay kung paano nakuha ni Alvin ang legacy na naiwan ng isang 9-clawed Divine Dragon at nakuha ang kakayahang mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior. Bukod dito, wala na silang ibang maisip na dahilan. Si Senior Brother Hongso ay pinilit na magpakamatay ni Alvin. Samantala, hindi naging mapayapa sa Black Turtle Sanctum. Hindi ito matanggap ng maraming tao nang malaman nilang napilitan si Hongso na magpakamatay kapag nahaharap sa panggigipit mula kay Alvin. Ang mga taong ito ay mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na itinuring ang dakilang senior brother ng Black Turtle Sanctum na si Hongso bilang kanilang idolo. Ano ang ibig mong sabihin na pinilit ni senior brother Alvin si senior brother Hongso na magpakamatay? Kung si senior brother Hongso ay hindi nilayon na patayin si senior brother Alvin, si senior Hongso ba ay magpapakamatay dahil sa pressure mula kay senior brother Alvin? Anong biro? Maraming mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na nakakaalam ng mga detalye ng nangyari ay tumayo sa panig ni Alvin at ipinagtanggol siya. Tama. Uminom pa si Hongso ng isang ipinagbabawal na tableta para lang patayin si senior brother Alvin. Sok. Anong elaborate na plano? Sayang at hindi siya katapat ni senior brother Alvin kahit na nakainom na siya ng ipinagbabawal na tableta. Kung ikukumpara sa mga nanindigan para kay Hongso, walang alinlangang mas marami ang mga disipulo ni Black Turtle Sanctum na tumayo sa panig ni Alvin. Gaya nga ng kasabihan, isa digmaan, ang nanalo ay nagiging pinuno habang ang natatalo ay nagiging tulisan. Kasabay ng katotohanang hindi nagkamali si Alvin, natural lang na mas maraming tao ang sumusuporta sa kanya kumpara sa mga taong sumusuporta sa Hongso. Kung iisipin, itinuring ko si Hongso bilang ang dakilang senior brother noon pa man. Hindi ako makapaniwalang napakalupit niya kaya sinadya niyang pumatay ng kapwa niya disipulo kaya hindi man lang siya nagdalawang isip bago siya uminom ng ipinagbabawal na tableta. Bulag ako noon. Ako rin. Itinuring ko si Hongso bilang idol ko dati. Ngayong naiisip ko ito, naiinis ako. Paano ko ituturing na idolo ko ang isang tulad niyan? Maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum na orihinal na iginagalang si Hongso ay isa-isang nagbago ng kanilang isip tungkol sa kanya. Nasaktan sila ng mga aksyon ni Hongso. Naturally, may minorya ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na nakitang kakaiba ang insidente ng pagtatangka ni Hongso na patayin si Alvin. Kung hindi ako nagkakamali, silang dalawa ay estranghero. Bakit si senior brother Hongso ay magtatangka na patayin si Alvin? At saka, hindi man lang siya nagdalawang isip na uminom ng ipinagbabawal na tableta. Gaano kalaki ang awayan sa pagitan nila? Kung sila ay may awayan, matagal nang nakipag-move on si senior brother Hongso kay Alvin. Bakit siya maghihintay hanggang sa itapon si Alvin sa first mine ng 4-symbol sanctum bago siya lumipat? Talaga. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa bagay na ito. May naaalala ba sa inyo na 2 araw na ang nakalipas, pumunta si Elder Arges sa tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum at hinanap si senior brother Hongso? Ibig mong sabihin, si Elder Arges ang nagutos kung sino ang senior brother Hongso na pumatay kay Alvin. Hinaan mo ang boses mo. Hinahanap mo ba ang kamatayan?
Ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na ito ay mas matalino at agad na nahulaan ang insidente ng pagpunta ni Bruce sa Four Symbol Sanctum upang patayin si Alvin ay may kinalaman sa First Silver Flame Elder na si Argus ng kanilang Black Turtle Sanctum. Pagkatapos ng lahat, ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nina Argus at Alvin ay hindi lihim sa Black Turtle Sanctum at sa Four Symbol Sanctums. Bagamat batid nila ito, hindi sila naglakas loob na magpakalat ng balitang ito. Kung kumalat ang balita tungkol dito, at nahuli sila ni Argus, mababalatan sila ng buhay kung hindi sila papatayin. Hindi sila Alvin at hindi naglakas loob na saktan si Argus. Nang ang Black Turtle Sanctum ay nagkakagulo sa usapin nina Alvin at Hongso, isang pagod sa paglalakbay na si Argus sa wakas ay bumalik. Sa sandaling bumalik siya, bago pa man siya magkaroon ng oras upang magpahinga, nalaman niya ang tungkol sa nangyari sa first mine ng Four Symbol Sanctums. Ang taong nagsabi sa kanya tungkol dito ay ang taong ipinadala niya sa first mine ng Four Symbol Sanctums. Walang kwentang basura. Matapos malaman na nagpakamatay si Hongso at ligtas si Alvin, galit na galit si Argus kaya nagsimula siyang magmura ng malakas. Bang! Isang pagsabog ang tumunog habang ang bagong stone table sa harap na patio ng mansyon ni Argus ay muli niyang sinira ng isang sampal. Ang walang kwentang basura na kanyang isinusumpa ay walang iba kundi si Hongso. Noong una, naisip niya na gamit ang ipinagbabawal na tableta, ang Kismet Rejoining Pill, na ibinigay niya kay Hongso, maitataas ni Hongso ang kanyang lakas malapit sa Street Celestial Stage, at magiging madali para sa kanya na patayin si Alvin. Sino ang nakakaalam na gagawing biro siya ng Diyos? Kahit na naubos na ni Hongso ang ipinagbabawal na tableta, ang Kismet Rejoining Pill, hindi siya kalaban ni Alvin. Ito ay dahil si Alvin ay isang 9-clawed Dragon Warrior. Sa ika-11 oras, sa bingit ng buhay at kamatayan, si Alvin ay nagbagong anyo bilang isang 9-clawed Dragon Warrior na nagbigay daan sa kanya na makayanan ang pinakamalakas na pag-atake ni Hongso pagkatapos inumin ang ipinagbabawal na tableta, ang Kismet Rejoining Pill. Kapag napalampas ang kanyang pag-atake, nangangahulugan din ito na wala na siyang pagkakataong patayin si Alvin. At ang Alvin na iyon. Kung iisipin na isa talaga siyang 9-clawed Dragon Warrior. Ano ang ginawa niya para maging karapat-dapat siyang makuha ang legacy ng 9-clawed Divine Dragon? Damn it! Damn it! Sa sandaling naisip ni Argus kung paano si Alvin ay isang 9-clawed Dragon Warrior, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kailangan kong alisin si Alvin. Kailangan ko siyang alisin bago pa siya lumakas. Sabi ni Argus sa nakapikit na mga ngipin matapos siyang huminga ng malalim. Ang martial daw at ang divine abilities na taglay ni Alvin ay sapat na para makaramdam siya ng pag-iingat. Ngayong nalaman niya na si Alvin ay isang 9-clawed Dragon Warrior, mas naging maingat siya kay Alvin. Kung ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ni Alvin ay isang menor de edad, na isinasaalang-alang ang pagkakakilanlan ni Alvin bilang isang 9-clawed Dragon Warrior, maaaring isinantabi niya ang kanyang pride at gumawa ng inisyatiba upang makipagpayapaan kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, hindi siya sigurado kung si Diane Alvin ay may anumang koneksyon sa Dragon Clan. Bagamat ang Dragon Clan ay kasalukuyang mayroon lamang ilang 7-clawed Divine Dragon sa garrison at bahagyang mas malakas kaysa sa ordinaryong first-rate na puwersa, ang pamana ng Dragon Clan ay sapat na para maging maingat siya. Bagamat ang lahat ng tatlong dakilang sekta ay mas malakas kaysa sa Dragon Clan, hindi sila nang ahas na maghanap ng gulo sa Dragon Clan. Ang Dragon Clan ay isang sinaunang at misteryosong clan. Ang clan na ito ay may mahabang pamana sa Dao Martial Saintland at nalampasan pa ang tatlong malalaking sekta. Sino ang maniniwala kung may magsasabi na ang isang sinaunang at misteryosong angkan ay walang trump card? Gayunpaman, alam na alam ni Argus na siya at si Alvin ay matagal nang umabot sa punto kung saan walang magpapahinga hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Walang puwang upang bumalik sa puntong ito. Ang gusto niyang gawin ngayon ay patayin si Alvin bago lumakas si Alvin. Kung hindi, kapag lumaki si Alvin sa kanyang potensyal, tiyak na mamamatay si Argus. Bago magpakamatay si Hongso, nakipagpalitan siya ng tingin kay Alvin saglit. Sigurado ako na sa oras na iyon, tiyak na nakausap niya si Alvin gamit ang voice transmission at sinabi sa kanya ang tungkol sa maraming bagay.
Bagamat wala si Arges sa labanan sa pagitan nina Alvin at Hongso, nalaman niya ang lahat mula sa especially Iya na ipinadala niya sa Four Symbol Sanctum's first mine. Kahit na ang mga maliliit na detalye ay hindi iniwan. Pinagtaksilan ako ni Hongso. Hindi lamang iyon, ngunit kung hindi ako nagkakamali, malamang na nakiusap siya kay Alvin na tulungan siyang hilingin sa Hong Clan na lumipat ng lugar. Nakakalungkot. Akala ba niya ay iiwan ko ang Hong Clan ng mag-isa pagkatapos niyang patayin si Alvin? Ako, si Arges, hindi ako tanga hanggang sa puntong hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng pagpuksa nito. Malamig na ngumuso si Arges habang pinaikit ang kanyang mga mata. Isang pangungutya ang bumungad sa kanyang mukha. 2 araw na ang nakalipas, nang pumasok si Hongso sa unang minahan ng Four Symbol Sanctums, nakabiyahe na siya sa Hong Clan at nilipol silang lahat. Ang Hong Clan ay matatagpuan sa Western Region at hindi malayo sa Fire Worship Sect. Sa bilis niya, halos kalahating araw lang ang inabot niya para makarating sa Hong Clan. Katulad nito, hindi siya inabot ng higit sa kalahating araw para lipulin ang Hong Clan. Sa katunayan, kagagaling lang niya sa Hong Clan. Dapat hindi inaasahan ni Hongso na kahit na makahanap si Alvin ng isang taong babalaan sa Hong Clan na lumipat, ang naghihintay sa kanila ay isang tumpok lamang ng mga guho. Bulong ni Arges sa sarili habang lumalamig ang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, kailangan kong ipasa ang balita tungkol kay Alvin bilang isang 9-clawed Dragon Warrior at natila nakuha niya ang legacy ng isang 9-clawed Divine Dragon sa Northern Plethora Sect at Elton. Nagbago ang landas ng pag-iisip ni Arges. Hindi niya maiwasang pag-aralan ang sitwasyon habang bumulong-bulong siya, sigurado ako pagkatapos na hatiin ang Dao Martial Saint Land sa Upper Province at Lower Province, walang 9-clawed Divine Dragon. Sa madaling salita, hindi siguro nakuha ni Alvin ang pamana ng 9-clawed Divine Dragon mula sa Upper Province. Maaaring nakuha niya ito mula sa Lower Province. Probinsya. Sa sandaling naisip niya ito, kumuha siya ng isang walang laman na Jade Token at itinala ang kanyang mga haka-haka dito bago siya nagpadala ng isang tao upang ipadala ito sa first-rate na puwersa, ang Northern Plethora Sect, at ibigay ito sa kanilang ikalimang elder, si Elton. Sa Jade Token, nagbigay din siya ng mungkahi kay Elton. Kung ang paghahanap sa background ni Alvin ay walang resulta sa Upper Province, maaari niyang hanapin ang Lower Province. Hindi kailanman maiisip ni Alvin, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na napakatalino ni Arges. Maaari siyang magkaroon ng conclusion na maaaring siya ay mula sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land batay lamang sa katotohanan na siya ay isang 9-clawed Dragon Warrior. 1981. Pagkalipas ng 2 araw, nakipagpulong muli si Alvin na nasa punishment zone ng Four Symbol Sanctum's first mine sa Black Turtle Sanctum's Enforcement Elder Bruce. Gayunpaman, si Bruce ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Si Elder Bruce. Nang makita si Bruce, isang nagbabantang premonition ang bumangon sa puso ni Alvin. Pagdating ko, ang Hong Clan ay wasak na. Ang buong Hong Clan ay nalipol na. Sinabi ni Bruce sa malalim na boses, sa totoo lang, naghinala na ako na ganito ang nangyari bago pa man ako dumating sa Hong Clan. Sa pagkakaalam ko, si Arges ay isang maislan at walang awa na tao. Posibleng hindi niya binalak na palayain ang Hong Clan sa sandaling binalak niyang gamitin ang Hongso para makipag-ayo sa iyo. Walang paraan kahit si Hong Clan ang pupuntahan niya. Marahil ay nag-aalala siya na ang Hong Clan ay maghihiganti sa kanya sa hinaharap kung tutuusin, walang pader sa mundo na walang crack na maghahinala si Arges sa pagkamatay ni Hongso. Napakalupit. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Namulat siya ng husto kung gaano kalupit si Arges. Agad na bumangon ang pakiramdam ng panganib sa kanyang puso. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Hongso, natupad ko agad ang pabor na hiniling mo sa akin. Sa kasamaang palad, natalo ako ni Arges at nauna na siyang lumipat sa iyong angkan. Gayunpaman, makatitiyak ka, tiyak na ipapadala ko si Arges upang makipagkita sa iyo sa lalong madaling panahon. Bakas ang lamig sa mga mata niya kapag naiisip niya ito. Papatayin niya si Arges sooner or later.
Bigla, na parang may naalala lang siya, sinabi ni Bruce kay Alvin, plano kong magtungo sa Saint Land Enforcement Hall ngayon at magsampa ng reklamo laban kay Argus dahil sa pananakot kay Hongso at pagpapadala sa kanya sa first mine ng Four Symbol Sanctums para patayin ka. Gayunpaman, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Malamang na ang Saint Land Enforcement Hall ay hindi magpaparusa, at ang liwanag lang. Maaari ba nating ikalat ang balitang ito sa ating sarili? Naalala ni Alvin ang pangyayari noong nakaraan. Dahil sa dahilan ng paglabas ng balita tungkol kay Hanzo, ang dakilang direktang disipulo ni Argus, siya ay hinatulan ng kamatayan. Huwag maging walang ingat. Agad siyang sinaway ni Bruce nang matapos siyang magsalita. Sabi niya na may pagtatampo na ekspresyon, ibang-iba na ang bagay na ito sa dati. Dati, ang Saint Land Enforcement Hall ay kumilos ng ganoon para protektahan ang kanilang kabanalan. Tutal, si Hanzo ang nag-udyok sa kabanalan ng Saint Land Enforcement Hall. Ang bagay na ito, sa kabilang banda, ay hindi ganoon. Kahit na kumalat ang balita, imposible na ang Saint Land Enforcement Hall, at ang flame na likhang pagpapatupad ng lahat. Hindi personally gumawa ng hakbang para patayin ka ang pinakamahalaga, walang nangyari sa iyo. Naging masalimuot ang haze ni Bruce nang tumingin siya kay Alvin habang sinasabi niya, well, baka pag-isipan ng Saint Land Enforcement Hall na hatulan ng kamatayan si Argus kung sangkot ka sa Dragon Clan. Dati, hindi alam ni Bruce na si Alvin ay isang Nine-Clawed Dragon Warrior. Nalaman lang niya ang tungkol dito nang bumalik siya. Sa pagkakakilanlan ni Alvin bilang isang Nine-Clawed Dragon Warrior, hindi magiging mababa ang kanyang posisyon sa Dragon Clan. Ito ay katumbas ng posisyon ng isang Eight-Clawed Divine Dragon. Ang Dragon Clan. Nang marinig ang mga salita ni Bruce, hindi mapigilan ni Alvin ang mapangiti habang umiiling. Elder Bruce, wala akong relasyon sa Dragon Clan. Hindi lang iyon, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan matatagpuan ang Dragon Clan. Imposibleng hilingin ko sa Dragon Clan na makialam sa bagay na ito. Mukhang tama ang mga haka-haka. Nakuha mo ang legacy ng isang Nine-Clawed Divine Dragon sa labas. Bumantong hininga si Bruce. Walang sinabi si Alvin. Sa opinyon ni Bruce, ang pananahimik ni Alvin ay nangangahulugan na sumang-ayon siya sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na nakuha mo ang pamana ng Nine-Clawed Divine Dragon mula sa lower province ng Dao Martial Saint Land, tama ba? Sa pagkakaalam ko, pagkatapos na hatiin sa dalawa ang Dao Martial Saint Land, wala ng Nine-Clawed Divine Dragon sa Dao Martial Saint Land noon pa man. Nag-isip si Bruce. Mula nang hatiin ang Dao Martial Saint Land sa lower province at upper province, wala pang Nine-Clawed Divine Dragon na lumitaw mula noon. Nang marinig ang mga salita ni Bruce, tila may naalala si Alvin nang lumitaw ang isang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Bakit hindi ko naisip ito kanina? Ang dahilan kung bakit naging sindek ang ekspresyon ni Alvin ay dahil sa mga salita ni Bruce. Hindi na siya nagulat nang isipin ng ibang tao na nakuha niya ang pamana ng Nine-Clawed Divine Dragon. Gayunpaman, ano ang sinabi ni Bruce? Talagang nahulaan ni Bruce na nakuha niya ang dragonization technique mula sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Alam ni Alvin kung ano ang ibig sabihin nito. Kung si Bruce ay makakarating sa ganitong conclusion, si Argus, natural, ay makakarating din sa ganitong conclusion. Bukod dito, ito ay nalalapat kay Yang Chong, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect din. Damn it! Bakit hindi ko naisip na ang pagbabagong anyo sa isang Nine-Clawed Dragon Warrior ay maglalantad sa katotohanan na ako ay nagmula sa lower province ng Dao Martial Saint Land? Ginamit ko sana ang Jasper Celestial Sword kaysa mag-transform sa isang Nine-Clawed Dragon Warrior. Lubos na pinagsisihan ni Alvin ang kanyang desisyon sa sandaling ito. Alam niya na nag-imbite siya ng gulo para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng paggawa nito. Nagbigay siya ng clue tungkol sa sarili niyang background kina Argus at Yang Chong. Alvin, ikaw ba? Natarante si Bruce nang makita niyang biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Ayos lang. Ayos lang ako, umiling si Alvin bago ngumiti kay Bruce nang humihingi ng tawad. Elder Bruce, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tatandaan ko, si Alvin, ang pabor na ito.
Wala lang. Napailing si Bruce na may ngiti bago siya same time na nagsabi, Alvin, sa iyong lakas, makakalahok ka sa pagtatasa ng Saintland at maging isang alagad ng Saintland. Gayunpaman, kapag naging disipulo ka ng Saintland, dapat kang maging mas maingat. Sa ngayon, naibunyag mo na ang iyong pagkakakilanlan bilang isang 9-clawed Dragon Warrior. Sa halip, hindi ka matatakot na patay na Dragon Warrior. Sa halip, hindi ka niya matatakot na patay na Dragon Warrior. Hindi siya magsisikap sa pagpatay sa iyo hanggat ikaw ay makaramdam ng pananakot dahil dito, hindi siya magpapakita sa iyo ng anumang awa. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Alvin. Natural, alam niya ito, ngunit hindi siya naabala dito. Hindi siya nag-aalala sa sarili niyang kaligtasan kundi sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Elder Bruce, gusto kong humingi ng isa pang pabor mula sa iyo. Huminga ng malalim si Alvin na para bang nakapagdesisyon na siya. Pagkatapos, naghanda siya ng voice transmission Jade token at hiniling kay Bruce na ibigay ito kay Louis. Ang nilalaman ng Jade token ay humiling kay Louis na maglakbay pabalik sa lower province ng Dao Marshall Saintland at hilingin sa kanyang pamilya na umalis sa Asher Cloud Mansion sa lalong madaling panahon at maghanap ng isang lugar na ligtas at hindi matutuklasan. Darating siya at kukunin sila sa hinaharap kapag naharap na niya ang panganib. Bukod pa riyan, hiniling din ni Alvin kay Bruce na tulungang ipadala si Louis sa Inter-Province Transportation Formation ng palihim ng hindi nagpapalam kay Arges. Ikaw ay mula sa lower province ng Dao Marshall Saintland. Kahit na medyo nakakagulat si Bruce, hindi niya ito nakitang kakaiba. Pagkatapos ng lahat, naghinala na siya na nakuha ni Alvin ang legacy upang mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior sa lower province dahil ang pamana ng 9-clawed Divine Dragon ay karaniwang umiiral lamang sa lower province. Tungkol sa pabor ni Alvin na hilingin sa kanya na magpadala ng isang tao sa Inter-Province Transportation Formation, maaari rin niyang hulaan ang dahilan nito. Nag-aalala ka na sina Arges at Yang Chong, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, ay pupunta sa lower province para imbestigahan at saktan ang iyong pamilya. Oo. Nagtiwala si Alvin kay Bruce. Hindi bababasa, walang pagtatalo sa pagitan niya at ni Bruce. Hindi lang iyon, kadalasang tumatayo si Bruce laban kay Arges kaya walang dahilan para ipagkanulo niya si Alvin. Pakiusap, tulungan mo ako dito, Elder Bruce. Kapag natapos na ang bagay na ito, kasama ang pabor na utang ko sa iyo bago ito, may utang na loob ako sa iyo. Mataimtim na sinabi ni Alvin. Binigyang diin niya ang mga salitang big favor. Maging si Bruce ay walang ideya kung bakit, ngunit nang marinig niyang sinabi ni Alvin ang mga salitang malaking pabor, napuno siya ng emosyon. Marahil, nakikita niya kung gaano kawalang hanggan ang kinabukasan ni Alvin at ang kahalagahan ng malaking pabor na ipinangako sa kanya ni Alvin. Hindi big deal sa akin ang bagay na ito. Papaalisin ko siya kaagad. Matapos tanggapin ni Bruce ang voice transmission Jade token mula kay Alvin, umalis siya sa first mine ng Fire Worship Sect at nagtungo sa White Tiger Sanctum para hanapin si Louis. Tinitigan ni Alvin si Bruce nang umalis ito. Hanggang sa mawala ang silhouette ni Bruce saka siya nakahinga ng maluwag. Sa babala ni Palace Master Brooks, sigurado akong malalaman ni Itay ang gagawin. Mapalad na pinaalalahanan ako ni Elder Bruce kanina sa kanyang mga salita. Kung hindi, hindi ko alam ang panganib. Nang maisip ito ni Alvin, hindi niya maiwasang mapawisan ng malamig. Ang panganib na ito ay maaaring humantong sa kamatayan kung ang mga bagay ay hindi magiging maayos. Sa katunayan, gusto ni Alvin na personal na bumalik sa lower province. Gayunpaman, nang maalala niya kung paano pa rin siya nagsisilbi sa kanyang sentensya sa Four Symbols Sanctum's first mine at hindi siya makakaalis, agad niyang ibinasura ang ideya. Hindi lang iyon, ngunit kahit na matagumpay niyang nauunawaan ang numero 1 defensive divine ability, ang Black Turtle's Barrier, sa Fire Worship Sect makalipas ang ilang araw, siya pa rin ang target pagkatapos niyang makapasok sa Saintland. Maaaring sabihin ng isang tao na imposible para sa kanya na umalis sa Fire Worship Sect at magtungo sa lower province nang hindi inaalerto si Arges. Ipagpapatuloy ko lang ang pag-unawa sa Black Turtle's Barrier. Sa isa pang 5 hanggang 6 na araw, tiyak na mauunawaan ko ito ng matagumpay.
Sa oras na iyon, maiiwan ko itong Four Symbol Sanctum's First Mine at magtungo sa Saintland para maging isang alagad ng Saintland. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, bumalik siya sa bahay ng Primus at pumasok sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang 5 hanggang 6 na araw na sinadya ni Alvin ay tumutukoy sa oras sa labas ng mundo. Nangangahulugan iyon na magiging 50 hanggang 60 araw sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa madaling salita, tiwala si Alvin na matagumpay niyang mauunawaan ang numero 1 defensive divine ability, ang Black Turtle's Barrier, sa Fire Worship Sect sa loob ng 2 buwan. 1982. Lumipas ang 6 na araw sa isang kisap mata. Ngayon, sa wakas ay lumabas si Alvin mula sa Seven Treasures Exquisite Pagoda at nagpakita sa Primus House sa punishment zone ng Four Symbol Sanctum's First Mine. Matapos ilagay ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, itinulak ni Alvin ang pinto at naglakad palabas sa harap ng courtyard. Inangat niya ang ulo niya sa langit habang huminga ng malalim. Hindi bibiguin ng Diyos ang isang taong gumagawa ng kanyang makakaya. Sa wakas ay matagumpay kung naintindihan ito. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, isang malakas na Saint Energy ang agad na lumabas mula sa kanyang katawan sa pamamagitan ng 79 na Saint Vein sa kanyang katawan. Sa pagkalat nito, nabuo rin ang isang napakalaking silhouette ng pagong sa kanyang katawan. Ang Sun Saint Energy ay makikitang bahagyang kumikinang sa silhouette ng Black Turtle. Si Alvin ay mahusay na protektado sa silhouette ng napakalaking Black Turtle. Walang mga pagbubukas sa lahat. Ito ay malinaw na ang Black Turtle Sanctum ang pinakapinagmamahalaang divine ability, ang Black Turtle's Barrier. Ito rin ang number 1 defensive divine ability sa Fire Worship Sect. Sa kasalukuyan, sa wakas ay naunawaan ko na ang lahat ng 4 na mataas na antas ng Opens iba, defensive, assist type, at mga divine abilities. Sa isang pag-iisip lang, binawi ni Alvin ang silhouette ng Black Turtle. Isang nasisiyahang ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Dahil matagumpay kong naiintindihan ang Black Turtle's Barrier, hindi ko na kailangang pumunta sa mga minahan ngayon dahil makakaalis na ako. Nagniningning ang mga mata ni Alvin habang pumailan lang siya sa hangin at lumipad palayo sa tirahan ng mga disipulo ng Four Symbol Sanctum sa First Mine's Punishment Zone. Sa nakalipas na ilang araw, sa kabila ng pag-unawa sa Black Turtle's Barrier araw-araw, kailangan pa rin niyang magmina para sa Saint Stones at kumpletuhin ang pang-araw-araw na gawain na ibinigay ng Punishment Zone sa mga disipulong naglilingkod sa kanilang sentensya sa First Mine. Naturally, habang tinatapos niya ang gawain, naghagis din siya ng maraming first-grade Saint Stones sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Nagawa niyang makakuha ng isa pang parang celestial grade na Saint Stone. Bagamat hindi ito kasing laki ng nakita niya dati, inilagay pa rin niya ito sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Saan ako susunod na pupunta? Matapos umalis sa tirahan ng mga disipulo ng Four Symbol Sanctum ng Four Symbol Sanctum's First Mine, hindi alam ni Alvin kung saan siya dapat pumunta para ipakita na naunawaan niya ang divine ability, ang Black Turtle's Barrier, para hindi siya maparusahan. Sa huli, pumunta siya sa registration area para sa mga bagong disipulo sa punishment zone ng Four Symbol Sanctum's First Mine. Nagkataon lang dahil ang matanda na naka-duty ay siya ring nakilala niya noong una siyang dumating. Nang ang matanda sa punishment zone na nakasuot ng eksklusibong uniforme ng Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum ay nakita si Alvin na papalapit, agad na nagningning ang kanyang mga mata kahit na siya ay naguguluhan. Alvin, hinahanap mo ba ako? Ilang araw na ang nakalipas, narinig din niya ang balita tungkol kay Alvin bilang isang Nine-Clawed Dragon Warrior at kung paanong ang kanyang lakas ay halos kapantay ng isang powerhouse ng Saint Celestial Stage pagkatapos niyang mag-transform sa isa. Dahil dito, mas magalang pa siya kay Alvin kumpara noon. Elder, gusto kong itanong kung gusto kong ma-exempt sa sentensya ko, sino ang hahanapin ko? Tanong ni Alvin nang hindi nagpapatalo. Isang exemption. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ang Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum ay saglit na natigilan bago siya ngumiti ng pilit. Alvin, alam kong malakas ka, ngunit upang ganap na ma-exempt sa iyong parusa, kailangan mong matagumpay na maipasa ang pagtatasa ng Saintland bago ka maging alagad ng Saintland.
Kapag oras na para lumahok sa assessment, maaari kang mag-apply para sa pansamantalang bakasyon mula sa Four Symbol Sanctums, First Mine, paliwanag ng Vermilion Bird Sanctums Patiently Bronze Flame. Elder, sa pagkakaalam ko, makakakuha din ako ng exemption kung matagumpay kung mauunawaan ang banal na kakayahang mula sa isang sanctum, tama ba? Naaalala ko na ito ang kaso ni Senior Brother Damaso. Tanong muli ni Alvin. Swoosh! Sa sandaling matapos siyang magsalita, hindi napigilan ng Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum na manlaki ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya nang may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Matagumpay mong naintindihan ang mahalagang banal na kakayahang, ang Black Turtle's Barrier, mula sa Black Turtle Sanctum. Oo. Tumango si Alvin. Kasabay nito, ang Sun Saint Energy ay lumabas mula sa kanyang katawan at nag-transform sa silhouette ng isang napakalaking Black Turtle na bumabalot sa kanya. Ito talaga ang Black Turtle's Barrier. Napabuntong hininga muli ang Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum nang makita niya ang silhouette ng Black Turtle. Sa wala pang isang buwan, dalawang alagad ng Black Turtle Sanctum ang aktwal na matagumpay na naunawaan ang mahalagang divine ability, ang Black Turtle's Barrier, mula sa Black Turtle Sanctum ng sunod-sunod. Hindi ba nila sinabi na ang pinagmamalaki na divine ability mula sa Black Turtle Sanctum ang pinakamahirap intindihin? May humila ba sa paa niya? Dahil naunawaan na ni Alvin ang mahalaga banal na kakayahang, ang Black Turtle's Barrier, mula sa Black Turtle Sanctum, malinaw kung ano ang susunod na dapat gawin. Ang Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum mula sa registration area ay nakipag-ugnayan sa isa pang Elder ng Punishment Zone para dalhin si Alvin sa isang Elder mula sa Punishment Zone na siyang namamahala sa pag-exempt ng mga disipulo sa kanilang mga parusa. Hanggat ipinakita ni Alvin na nauunawaan niya ang banal na kakayahan, ang Black Turtle's Barrier, sa Silver Flame Elder na iyon, siya ay agad na mapapalaya sa kanyang parusa. Makakaalis na siya sa First Mine ng Four Symbol Sanctum at magtungo sa Saintland para maging disipulo doon. Whoosh! Sa ilalim ng tingin ng Silver Flame Elder, inihagis ni Alvin ang divine ability, ang Black Turtle's Barrier muli, nang lumitaw ang napakalaking silhouette ng Black Turtle at pinrotektahan siya. Maging ang matanda ay hindi maiwasang mapabuntong hininga nang makita ito. Alvin, talagang nabubuhay ka sa iyong katanyagan. Nabalitaan kong nakabisado mo na ang tatlong mataas na gradong divine abilities dati. Ngayon, pinagkadalubhasaan mo ang isa pang mataas na gradong divine ability, sabi ng Silver Flame Elder na may naiinggit na ekspresyon sa kanyang mukha. Dalawang high-grade divine abilities lang ang pinagkadalubhasaan niya. Ang taong nakatayo sa harapan niya ay nakabisado na ang apat na mataas na grado na divine abilities. Hindi lang iyon, ngunit sila ay apat na iba't ibang uri ng mataas na grado na divine abilities. Nakakasakit na banal na kakayahang. Defensive divine ability. Movement divine ability. Assist type na divine ability. Ang apat na divine abilities na ito ay nagdulot sa kanya ng pagkainggit. Ito ang exemption letter. Mula ngayon, hindi mo na kailangang ihatid ang iyong sentensya sa First Mine ng Four Symbol Sanctums. Ang Silver Flame Elder ay nagbigay ng exemption letter ng Four Symbol Sanctums, First Mine kay Alvin. Sa liham ng exemption na ito, hindi mapipigilan si Alvin kapag umalis siya sa unang minahan ng Four Symbol Sanctums. Kung hindi, pipigilan siya ng mga nagpapatrulyang Elder ng Four Symbol Sanctums First Mine bago pa man siya makalayo. Alvin, matagumpay mong na-master ang pinagmamalaki na divine ability, ang Black Turtle's Barrier, mula sa Black Turtle Sanctum para direkta kang magtungo sa Saintland. Hanggat inihagis mo ang divine ability, ang Black Turtle's Barrier, sa nagpapatrulyang Elder ng Saintland, dadalhin ka niya sa Saintlandi na negosyo na hindi pa natatapos bilang isang Saintlandi na negosyo. Sanctum, mas mabuting bumalik ka muna sa Sanctum kapag naging disipulo ka ng Saintland, mahihirapan kang bumalik muli sa Four Symbol Sanctums, sabi ng Silver Flame Elder bago umalis si Alvin. Si Alvin ay walang anumang hindi natapos na negosyo sa Black Turtle Sanctum kaya diretso siyang pumunta sa Saintland pagkatapos niyang lisanin ang First Mine ng Four Symbol Sanctums. Di nagtagal, siya ay hinarang ng nagpapatrulyang Elder ng Saintland. Matapos ihagis ni Alvin ang Black Turtle's Barrier, dinala siya ng nagpapatrulyang Elder ng Saintland sa Saintland.
Ito ang unang beses niyang pumunta sa fire worship sect Saintland kaya nag-usisa siya sa paligid. Ang banal na lupain ng fire worship sect ay isang desyerto na may mga bundok at lawa ngunit walang lilim ng berde ang makikita. Sa desyerto na ito, bukod sa mga bundok at lawa, ang lahat ay tila pula. Parang mga bulaklak sa malayo. Naturally, hindi talaga sila bulaklak. Sa mga tao, kung wala ang mga ito, mahihirapan silang mabuhay. Sunog. Ang mga pulang bulaklak na pumuno sa sinaunang at mahiwagang disyerto ay talagang apoy na kailangan umasa ng mga tao upang mabuhay. Ang mga apoy ay nagbigay sa disyerto ng isang mahiwagang vibe. Maraming malalawak na altar ang makikita sa lahat ng dako sa disyerto na ito. Sa gitna ng mga altar, may malalaking brazier na hawak ng mga bracket. Ang nakasisilaw na apoy ay tumaas ng mataas na nagdulot ng heatwave na nagpawis sa mga tao. Gayunpaman, tila ang mga tao ay hindi nababagabag o inis dito. Sa halip, lumuhod sila sa lupa at yumuko sa mga brazier. Upang maging mas tumpak, nakayuko sila sa apoy. Sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita ang paggalang sa kanilang mga mata habang nakatingin sila sa apoy. Para bang ang apoy ay isang relihiyon at sila ang mga tapat na tagasunod. Sa katunayan, ito ang katotohanan. Ang mga taong ito ay mga katutubo sa lupang banal ng fire worship sect. Sila ay mga ordinaryong tao na naglaan para sa kanilang sarili at namuhay ng isang pag-iisa dito. Naniniwala sila sa apoy, at sila ang pinakamatapat na tagasunod ng apoy. Sa kanilang mga mata, apoy ang lahat. Umiral ang mundo dahil sa apoy. Di kaya nanggaling dito ang sekta? Napaisip si Alvin habang nakatingin sa mga taong sumasamba sa apoy. Habang sinusundan niya ang nagpapatrulyang elder ng Saintland, nakita ni Alvin ang maraming aktibong bulkan pati na rin sa desyerto. Ang mga bulkan ay patuloy nagbubuga ng lava. Sa tuwing bumubuga sila ng lava, ito ay nagiging sanhi ng pamumula ng kalangitan saglit na nagiging maliwanag ang paligid. Dahil sa mga bulkan, walang gabi sa fire worship sect Saintland. Marahil, gabi na kapag hindi na aktibo ang mga bulkan. Paliwanag ng nagpapatrulyang elder ng Saintland. Ang bulkang iyon. Maya-maya, isang malaking bulkan ang pumasok sa paningin ni Alvin. Tulad ng buwan na napapaligiran ng mga bituin, ang bulkang ito ay napapaligiran ng iba pang mas maliliit na aktibong bulkan. Dahil sa kadahilan ng hindi ito nagbuga ng lava, napakalakas ng visual impact dahil napapaligiran ito ng mga bulkan na nagbubuga ng lava. Ang bulkang ito ay isa ring aktibong bulkan. Gayunpaman, ang dalas ng pagsabog nito ay hindi mataas. Ito ay sisubog lamang isang beses sa isang buwan, paliwanag ng nagpapatrulyang elder ng The Saintland na tila nababasa niya ang isip ni Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.